Noong November, ito lamang nakaraang taon, si Calida at si Marcos ay magkasabay, simultaneously, naghain ng magkahiwalay na motion. Pero sabay, nananawagan kay Justice Leonen na mag-inhibit o i-inhibit yung sarili niya doon sa kaso. Bitawan yung kaso. Si Calida, sabi ho, who is supposed to represent the Republic of the Philippines, invoke its status as People's Tribune. Yan pala ang ginamit niya para siya maka-eksena dito sa pagpapa-inhibit kay Justice Leonen. Gumagamit siya para magkaroon siya ng personality sa pag-epal o pag-eksena. Ginamit niya yung People's Tribune. Yung salitang People's Tribune. Mga kaibigan. Pero ang sabi ng Korte Suprema at ng Presidential Electoral Tribunal in a strongly worded decision, sinabi na the status as Tribune of the People should only be involved in the Republic of the Philippines, is a party to the case. In the poll protest, it is not. Mga kaibigan, poll protest ito niliwanag pa ng Presidential Electoral Tribunal na si Calida, kung siya ay tunay, genuinely concerned, tunay na nagmamalasakit tungkol sa protracted resolution of the protest and its effect on the people who deserves nothing less, then, sabi ng Korte Suprema, he should have confined the issue to the supposed delay in the resolution of the protest, as this was the only matter with relevance to the public. Kung ano sinasabi mo, inhibit. Nirireklamo lang ninyo, delay. Di ba? Doon ka na lang sana nag-confine. Hindi yung kung ano mga sinasabi ninyo. Si Justice Leonen, walang salin. Pinaliwanag din ni Carpio, ni Justice Carpio, na yung kinu-question nila na salin ni Justice Leonen nung siya'y nagtuturo pa sa University of the Philippines, mahigit na 10 taon yun under the law, yung salin, merong may prescribed period yun. Nag-lapse na yun expired na Kumbaga, may taning na panahon lamang kung kailan mo pwedeng isampa ang kaso. Parang halimbawa, yung mga libel. Libel, di ba? Sa libel, kailangan 1 taon Pag hindi, sa loob na 1 taon, hindi ka nakapag-hain ng reklamo o demanda sa kasong libel, hindi, doon sa pag lumagpas yung 1 taon, hindi ka na pwede magsampa. Pag nagsampa ka, madidismiss na. Kasi may batas may prescribed period dyan mga kaibigan. At ito kung saan-saan, sabi nitong mga maestrado, we echo the Solicitor General's arguments and counsel him to conduct
a careful examination. Oh, mga kaibigan. Ibig sabihin nito, magmuni-muni ka nga, damuho ka, ha? O kaya manalaming ka nga, tignan mo kung hindi ka mukhang tiyonggo. Diba kasi pag nagsalaming ka, pwede mong malaman kung mukha kang unggoy o mukha kang ano pa, ha? Mukha kang bisugo, diba? O, yan lang mga kaibigan. Ganun yun O, lamenting, basahin natin. Ha? Yan daw, magmuni-muni ka. Conduct a careful examination. Magkumpisal ka na lang. Punta ka simbahan. Di ba? Oh, he should exercise, sabi, his discretion in a way that the people's faith in the courts of justice is not impaired. Niloloko nga nito yung yung Supreme Court ginagamit sa panghaharas. Pumapayag naman yung Supreme Court kasi dapat yan pagka napansin mo na sila gadon. Ano lang yan, puro publicity hound yung mga yan Ha? Mga yan mga patay gutom, ha? Sa publisidad at nagbabala kasi na kumandidato, ha? Kasi mga wala naman trabaho yan maliban sa pagiging abogado, si Gadon, 'di ba? Kung ako matinong tao, hindi ko kukuning mga abogado yan sila Topacio, yan si Gadon, ha? Oh, sino pa? Si Panelo, lalo na, di ko kukunin yan, talo ka. Dapat nga, apelyido niya, patalo Marami na naipatalo yan Ha? Si Salvador naipatalo kaso. Tanungin niyo si Mama Mary, ha? Si Mayor Sanchez. Sipin niyo, tumanda sa bilangguan, ha? Gusto niyo ba mangyari sa inyo yun, ha? Ano pa sabi? Mahaba sinasabi ng Korte Suprema Idinagdag pa ng Presidential Electoral Tribunal na itong si Calida should have been more circumspect before he cited unsubstantiated. Mga kaibigan, unsubstantiated. Ha? Mga kaibigan, ibig sabihin tira lang ng tira ito Ha? Walang pinanghahawakan Ang kanyang ginamit unsubstantiated news articles referring to an article from the Manila Times na walang bumibili. At walang nagbabasa. Mga kaibigan, that mentioned Leonen's reflections that few pushes for the dismissal of Marcos Paul protest. Mga kaibigan, gusto i-impluwensyahan yung desisyon Yan naman talaga purpose nila Impluwensyahan ang desisyon pabor sa kanila. Yun. Para pumabor sa kanila. Diba? Yung protesta nyo, wala naman yun Wala naman napatunayang mga reklamo nila na sila'y dinaya. Hindi nagtagumpay. Dito natin tirahin. Hanapan natin ng butas. Ultimo butas ng puwit ni Leonen. Tignan natin, baka may bara. Diba? Yan ang gusto nilang mangyari. Naghahanap ng ibang issue. Ano tawag doon? Pamimersonal. Panghaharas. Panggigipit. Como sila ay
kinukonsinte ng kanilang amo. Sino? Ni Digong nyo. Kasi makakapagpagulo kayo makaka-divert kayo ng issue. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yan lang naman ang purpose ni Digong nyo kay Bongbong Marcos eh. Di ba? Ang tao, hatiin nila. Pag-awayin yung, pabayaan yung mag-away yung kampo ni Robredo. Pagka yung si Vice President Robredo tahimik lang, guluhin natin. O yan, nagsalta na naman si Bongbong. Si Bongo. Di ba? Na kesyo dapat daw ipakita rin ni BP Robredo na nagpapabakuna siya. Kung pwede raw, sabay sila. Sabay daw. Walang pinaguhugutan eh. Mga kaibigan, kung hindi, ang atensyon, gamiting deodorizer nila sa mga katiwalian sa gobyerno. Yung nananahimik na tao, hindi naman nila pwedeng dapat isali, mga kaibigan, sinasali. Kasi, si Vice President Leni Robredo ang pinakamalakas na contender sa presidency. Gagawin ba nila yan kung mahina si BP Robredo? Alam nila na wala nang naniniwala sa kanila. Kaya, sinisiraan nila si Vice President Robredo, mga kaibigan, dahil alam nila na yan ang pinakamalakas na contender sa presidency. Unang-una, walang bad record eh. Di ba? Siyempre, sa mga politician, yung mga gustong kumandidato, ikaw, kung ano-ano lang ang iimbentuhin mo muna, di ba? Mag-iimbento ka, kung may balak kang kumandidato sa 2022, mag-iimbento ka ng gimmick, di ba? Para maging presidential timber ka. Si Vice President Robredo, kaya siya na po yung pinakamalakas na contender na maituturing ngayon sapagkat siya yung Vice President eh. Di ba? Kung ikaw, senador, wala ka naman napatunayan. Tapos tatakbo ka. Di siyempre, iisip ka ng gimmick para ka mapahanay doon sa mga possible contender sa presidency. Ngayon, kung naglalakas-lakasan ka lang ng loob, kung ano yun, malabo ka, magkaroon ng tsansa. Di ba? Sana kung ang kwalifikasyon mo kamukha ng kwalifikasyon ni Justice Carpio, kahit hindi tatakbo, yun ang ginagamit kong pamantayan sa pagtakbo ng mga presidente. Pag merong kakayahan na kamukha ng kay Antonio Carpio, di iboto natin kung hindi tatakbo si Justice Antonio Carpio. Ano pa ba ang hinahanap natin? Yung walang record. Wala nun si Carpio masamang record. Maganda ang track record. Ganon din si Vice President Leni Robredo. Hindi yung magsisingi tayo ng komedyante rito. Napanood nyo lang kung ano-ano lang ang ginawa. Nagpailaw lang Presidential timber na sa kanila Hindi pa presidential timber yun, presidential lumber lang yun. Mga kaibigan. Dito basta may nakitang isang kagandahan lang na nagawa, nagpailaw. Pwedeng presidente ito. Yan ang magiging natin susunod natin presidente. Ito naman mga gagong SWS na mandurugas din,
hinahanap buhay ang panloloko sa publiko, tsaka yung Pulse Asia, gagawa ng survey, kasama na yung nagpahilaw ng karsada. Sa mga tatakbong presidente, mga kaibigan. Wala eh. Hindi yung tinitignan, hindi yung track record eh. Kundi sino ba ang dito? Parang ngayon, di ba, ganito. Sa mga, na lang sa mga entertainment personalities. Ito ang observation tatapatin ko kayo. Observation ng mga professional at saka ng mga veteranong musician. Katulad ni Elton John. Di ba si Elton John? Matatawaran mo ba yun? Mga kaibigan. Ano ang mga perception nila ngayon? Di ba marami ngayon yung sumisikat? Di ba? May mga contest. Mga X Factor. Yung pala, X Factor pala yun. Kaya di na naulit dito sa Pilipinas yun eh. Meron pang mga iba, yung mga kung ano-ano, idol, mga ganyan, di ba? Anong perception nila? Naawa sila dito sa mga sumasali dyan sa contest na yan. Pagka nanalo sila, sumisikat sila. Pero ang pagsikat nila, sandali lang. Tapos na. Bakit? Kasi overnight eh. Walang hirap gaanong pinagdaanan. Hindi ka mukha ng mga Elton John, Eagles, di ba? Napanood ko rin yung mga interview sa Eagles. Binibigyan nga sila ng award eh. Binigyan sila ng award na Hall of Fame Award. Ano sabi nung si Don Henley, nung tinanggap nila yung award? Ang sabi niya, kasi nagsalita silang lahat na miyembro ng Eagles eh. Alam naman, kung di nyo alam yung Eagles, yan yung nagpasikat ng Hotel California, New Kid in Town. Yung sinasabi niya, tumutugma sa sinasabi ng mga veteranong musician. Ano sabi niya? Ito anyang award na ito, ang tawag Hall of Fame. Kasi ngayon kung Hall of Fame ang pag-uusapan, pwede ka maging sikat, 15 minutes lang 15 minutes, sikat ka na. Pwede ka na di ba? Mag-post ka sa sa social media, siguro yun ang katumbas nun. Pag nag-post ka sa social media, pagka nag-trending ka, minuto lang sikat ka na bukas, sikat ka pa ba? Hanggang kailan yun? Yung sikat ka. Hanggang sa bandang uli, sikat chupoy ka na lang. Mga kaibigan. Ganun din sa singing contest. 15 minutes lang Kakanta ka rin, magpe-perform ka Sandali lang. Ang sikat mo, maigsi. Asa na yung mga sumikat dyan? Yung mga nanalo dyan? Sikat pa ba sila ngayon? Hindi na. Kaya ang sabi niya, ito anyang Hall of Fame, dapat Hall of Achievements. Kasi dun mo mapapatunayan yung achievement mo Katulad nga naman sila. Di ba yung mga kanta nila, hindi na mamamatay yan. Lalo na yung Hotel California. Di ba? Wala nang katapusan yan. Hanggang magunaw na mundo, kanta pa yan Mga kaibigan. Di ba? Magugustuhan pa yan ang mga aabot sa gunaw ng mundo. Yung aabutin mo yung end of the world. Kanta pa rin yun Gusto pa rin yun ng mga tao. Parang Beatles, di ba? Yung mga kanta ng Beatles, hanggang sa na yun? Hanggang sa katapusan na ng mundo yun. Maraming kantang ganyan, di ba? Maraming, yan mga ilan. Doon sa mga magugunaw lang, kasabay magugunaw ng mundo ang paglaho ng kanilang awitin. Bakit? Pinaghirapan yan Yan yung achievement nila Di ba? Yan yung legacy nila, mga kaibigan.
O kaya sabi niya mas magandang tawagin kaysa Hall of Fame, Hall of Achievement. Hindi ba? O, totoo naman yun Mga kaibigan, kahit naman saan larangan Hindi katulad ngayon, dahil patay gutom sa publicity, di ba? Itong mga ito. Oh, sandali lang yan Makapanlolo ko. Naihalal mo ngayon. Oh, itong mga ito, gumawa ng eksena. Tapos kakandidato, ibinoto mo. Sandali lang yung sikat na yun Kasi pagdating nila sa pwestong kanilang hinangad, naluklok sila, pagsisisihan mo na yung pagkakaboto mo sa kanila. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na